Okay, so we are live. Okay, Sir OER podcasts. So, ngayon ay may mahalaga po tayong pag-usapan. Ito ay patungkol sa, alam nyo yung mga kabataan ngayon, lalo patikit sila ay napagka naisipan na nilang mag-settle down. O, di ba? Pag naisipan nila mag-settle down, ang iba, luckily, ay kumbaga nagpapaalam sa magulang, kumbaga humingi ng blessing. At yun naman talaga ang nararapat. Nang sa ganun ay maging masagana ang pamumuhay bilang mag-asawa. Grabe napakalalim ng topic natin ngayon. At yan na nga, pag-usapan natin itong kumakalat na viral. Actually ito ay article lang ito eh. Nag-viral ngayon na kung saan ay patungkol sa isang ama na humihingi ng ay nagbibigay ng advice, no? So ano-ano ba mga advice na 'yon? So dapat nating pag-usapan kasi di naman lingid sa ating kaalaman na marami na rin mga kabataan or yung mga nagpaplanong mag-asawa na medyo malungkot ang ending ng kanilang pagsasama. Okay? So, ngayon ay ipipresent natin. Saglit lang, on lang tayo. Okay, saglit lang po ha. At, for sure ito ay nakaka-relate ng karamihan, lalo tigit. Yung mga teacher natin dyan, ha? Mag-asawa na kayo, Sino pang hinihintay ninyo? Pag nakatapos ng loan. Ilang taon ka na ba? Ikaw ay nakapanood ngayon. 30 na, 40. Pabuti ng 50. Okay, huwag naman pabuti ng 50. Okay? Yan na nga. Saglit lang. Medyo Okay? Hindi naman tayo pabata. Ano po? A father. Okay. So, kaya nga. Saglit lang ha. So, tamang-tama rin at to his daughter. Grabe, sa dami ng trabaho natin, my goodness. Diba, sabi nga, walang daw sila ng tawag dito. Dahil sa sobrang busy, wala nang time sa sarili, wala nang time sa love, gano'n. Okay. So itong mga viral na article na ito na may pamagat na a father giving advice to his daughter before marriage. Okay, so i-present natin una ay this is a viral article from the internet about the father's advice to his daughter on choosing a partner to marry. Okay. Kumakailan lang ay may nag-viral din na nahuli ng magulang ang itong siguro mag-live-in na nahuli ng magulang at dahil ayaw ng magulang ng babae na mapangasawa yung lalaki kasi yung lalaki ay lang siya, rider kumbaga, rider. Kaya yun pinapahiya ng magulang ng lalaki. Sabi ng nanay ng babae, ano bang trabaho mo? Sumagot naman yung boyfriend, a rider po, ma'am. Ano ipapakain mo?
Di ba? May mga ganyan. Grabe. At naawa na lang yung kumukuha ng video na yon. Sinabihan na lang na huwag po kayong magkalat dito. Public po. Kung pwede, medyo umalis kayo dito sa restaurant yun. So, nakakalungkot. So, itong babasahin natin ay advice sa magulang. Okay. Sabi rito, a father always reminds you must always be clear-headed when choosing a life partner. No matter your age or what others say, don't rush into marriage. If you want to be happy, never marry a man from these 4 types of families or you will end up hurting yourself. So may binigay na advice ng father na ito sa kanyang daughter na sabi niya, mayroong 4 na klase ng pamilya na dapat mong malaman. Nang sa ganun ay you will not end up hurting yourself. Para hindi mo bigo. Pero ito ay advice naman ng tatay. Dapat daw ay alamin mo na ang 4 na klase ng pamilya ng partner na magiging pangasawa mo. Okay. So, sounds interesting, right? Kaya, ikaw kaya ang tatanungin. Okay? Ito ay, nagdaan lang sa wall ko, kaya binigyan ko ng pansin. Okay, 1. Anong klaseng pamilya daw? First, a family with a bad reputation. So, kung ang pamilya daw ng iyong mapapangasawa, ng iyong minahal, ay mayroong bad reputation, siguro ay mayroong hindi magandang background sa community, daming mga negative na feedback siguro, ay dapat iwasan mo, sabi ng tatay. Kasi malamang siguro sa isip niya ay hindi malayo mangyari din kapag sila ay mag-asawa na at yun, halimbawa pamilya bordado, mga ganun. Tapos kilalang mga chismosa o mga ganun and so on, mga negative pa. So kaya sabi ng tatay, iwasan mo. Dapat alamin mo, sabi niya. Kasi siguro morally upright yung family ng babae o lalaki o sino man. Okay. Pangalawa, a family where parents intervene too much in their children's lives and the children cannot make their own decisions. So kung ang pamilya ng iyong mapapangasawa daw ay masyadong tawag nito, ay nauwawa ko sa mag-inom na ako ng juice. Okay? My goodness. Mahilig makikialam. Sabi nga dito, pag mahilig makikialam yung magiging pamilya na magiging asawa mo, iwasan mo. Kasi malamang hindi kayo makapag-desisyon na sarili niyong desisyon. Okay? So, dapat alamin mo rin na kung pakialamero pa yung tatay ng partner mo, nanay sa kanyang mga anak, na nag-aasawa rin, dapat alamin mo rin. Okay? At ingat ka. Okay? Sabi pang ganun. So, yun ay mga advice. At may katotohanan din naman. Alam mo kung bakit? Kasi, kapag siguro nakatira pa rin sa magulang, ang isang lalaki o babae o kung sino man, ay hindi malayong makikialam din talaga mga magulang nun. Bakit? Kasi doon kayo nakatira sa kanila. Or yung mga, o kahit siguro bumukod na kayo. Pero kung pakialamero talaga yung magulang, talagang maapektuhan kayo nun. Kasi, kaya nga nang sinabi ko, ang advice ng nito ay iwasan mo kung gano'n. Kasi mahirap. Okay. So, ano pa ito? Imbis na usually nangyayari ito sa lalaki,
Kapag masyadong tawag nito, mahal ng magulang ang babae, ayun, no, parang minamaliit ng lalaki. Gaya nung sinabi ko ng kwento na nag-viral na pinahiya ng magulang ng babae yung lalaki kasi nga rider lang. Gayang ganun. Napakahirap. Okay? At ano pa? By the way, comment lang ha kung gusto nyo pa-shoutout. Okay? Dapat naman talagang bumukod. Okay? Kasi kung kayo ay doon pa rin nakatira sa magulang, ay alam mo magulang masyadong gano'n, kaya alam mo. So, walang mangyayari po. Pero ang advice ng tatay na ito, alamin mo kung masyadong pakialamero ang mga magulang sa kanilang mga anak. Or, I mean, sobrang concerned ba? Mahirap, ano rin yun eh. Mahirap din yun. No? Yung parang pinasok mo na rin yung ng mag-asawa. Bilang magulang, dapat, ano ka lang, neutral. Huwag kang pabayaan mo sila para at least matuto silang tumayo sa sarili ng pa. Okay, so yun yung advice ha. Alamin mo rin kung, sabi niya, kung nakikialam, no? Kung sumobra sa pakikialam sa kanilang mga anak. Okay? So, malinaw. Pangatlo, a family that values materials or material wealth and loves to flaunt for pride. A family where parents intervene too much in their children's lives and the children cannot make their own decision. Kapag ang pamilya ng iyong mapapangasawa ay masyadong binigyan ng halaga ng kanilang materialis, kanilang property, kanilang kayamanan, ay dapat iwasan mo rin yun. Parang nangyari nga ito sa kay Bea Alonso. Si Sir Marites. Ay, dahil masyado atang yung magulang, no, sa ari-arian ng kanilang anak na si Bea Alonso. Kaya pumerma na ganito ganon, pag tayo ay kasado na ay akin lang yung property ko, mga ganon. Then siguro lalaki may pride. Ano ba yan? Hindi naman kayaman na yung habol ko. May mga ganong pangyayari. At yun yung iwasan ninyo kasi baka maliitin lang kayo. Baka isipin ng mga magulang kayaman na lang habol mo. Alam kong mga style mo ng ganyan. Okay? Intervene too much. Nakikialam na sa buhay. Especially pagdating sa financial. Pero dapat nating malaman na of course, bilang bagong mag-asawa, di maiwasan na talagang mahirap. Especially sa financial aspect. Kasi, nagsisimula pa lang. My opinion is, bilang magulang, dapat alalayan muna. Alalayan. Huwag rin yung parang spoon feeding na rin na kahit na hindi mahingi ng tulong, tinutulungan mo ng ganyan, masasanay na rin. Kumbaga, let them stand in their own feet na magtrabaho sila. Okay? For sure, pagka gipit na gipit, saka rin sila lalapit sa sa inyo bilang mga parents. Yun, hayaan, and then huwag maliitin din yung lalaki, yung babae, kung sino man. Kasi at first talaga mahirap, At asahan mo, sino ba, kahit sino ba, we are not born with a golden spoon. Tama ba? Am I right? Kalimutan ko na. Yan natin. Kasi sa paghihirap nilang ganun, ay sila ay magsusumikap para maging successful, Kasi, pinadama natin sa kanilang paghihirap ng ganun. At least, sila ay nagsisikap. Kung nakikita mo namang nagsisikap, nang na maliit lang sahod, ganito, ganun. Kasi ganun talaga at first. Okay? So, yun. Pero yun ang sabi, iwasan mo yung pamilyang ganun. Yung materialist lang yung ang binibigyan ng halaga. Yes.
At ito, ang panghuli, advice ng tatay sa kanya, no? A family that frequently argues and has conflicts among relatives and siblings. So, pag nalaman mo na laging nag-aaway yung mga magkakapatid o mga kamag-anak, no? Especially sa mga lupa o sa mga kunting problema, iwasan mo yun. Bakit? Ay malamang kapag ikaw ay napasama na sa family nila at ganun yung orientation o ganun yung mga ng pamilya nila na kunting problema ay patayan or what, iwasan mo, sabi ng tatay din. Okay. Frequently argues, madalas nag-aaway. Though ang pag-aaway naman ay hindi naman may iwasan yun. Pero kung madalas na rin, lagi na rin, talagang umiwas ka na. Okay? Ito yung advice na kung saan ay sa kabilang banda ay tama rin, ano? At least guide ito sa kung sino man ang nagbabalak na pumasok sa panibagong sitwasyon ng buhay na pag-aasawa. Kahit pa paano ay nakatulong. On the other hand, may maring hindi rin, no? Depende. So, neutral ako bilang neutral ako dito sa ganito. Kasi, why you should consider this, no? Pamilya na magiging asawa mo. Kung mahal mo, then be it, no? At huwag kang umasa sa pamilya ng asawa mo, di ba? Magsikap ka. Kahit anong paman yan, kahit anong paman klaseng pamilya yan, kung mahal mo, go. Okay? And then, hindi ka naman siguro hihingi ng, di ba? Pera, ganun, o ano man. Kasi kaya nga nag-asawa eh. Bago mag-asawa, be sure na kaya mo nang buhayin yung sarili mo o yung magiging pamilya mo. Di ba? Yan naman. Ganun ba? Pero ko yung iba, asawahin ko ito kasi anak ng asyendero, gano'n. Mahirap yun. Mukhang sa pelikula lang nangyayari yan, gano'n. In reality, napakalabo po. Kaya, maring may punto ang article nito. By the way, uulitin ko sa mga nahuli. Ito ay article na dumadaan sa wall ko, kaya binigyan ko ng pansin. Sa advice of a father to a daughter before marrying someone. Kaya nga binigyan ko ng pansin. Yun. Tandaan lang na yung apat na yun. But then, hindi ibig sabihin na talagang strictly following this advice. Kasi depende rin talaga sa sitwasyon. Okay? Sabi ko nga, may magandang naidudulot ang kung susundin mo ito at meron din namang bakit i-consider mo ang family ng magiging partner mo? Kung talagang mahal mo, go on. Huwag kayong umasa. Okay? Mamuhay kayo, magbukod kayo. Okay? Magsikap. Although maganda rin so of course, magpaalam din sa mga magulang para may blessing naman. Hindi naman yung yung sinasabi ng tanan, no? Magtanan para sumama sa mahal niya sa buhay. I mean, partner niya, huwag rin yung tanan. Kasi walang grasya doon, no? Kaya dapat meron yung courtship. Yun. Kaya dapat, kaya nga, huwag magpadalos-dalos. Ano po? Kailangan kilalanin ang gusto ang iyong magiging partner, inalamin, mga ganyan. Okay? Ano ba? Okay, for a last, actually hanggang 4 lang ito. Pero may sinasabi pa rito. Therefore, daughters must understand that parents having more life experience and often have a deeper understanding of marriage and life. It is important to consult with them when choosing a life partner, but you must also be able to discern right from wrong. As
The final decision is in your hands and your happiness depends on you. Kaya mas dapat maintindihan, no? Hindi lang sa daughter, maging sa son, na ang mga magulang, totoo naman talaga na ating mga magulang ay tumanda na silang ganyan, no? Marami na silang mga karanasan, especially sa pagbuo ng pamilya. Okay? Napakalalim na ang kanilang kaalaman patungkol sa anong tawag nito, sa kasalan ng ganyan, no? At sa buhay, dami na nila experience. Okay? So, importante naman na talagang mag-ask ng advice siguro naman sa kanila kung sino o ano no? Magiging partner. Pero sabi dito, ikaw pa rin talaga, no? Mag-discern kung tama o mali. Okay? Kaya sabi ko nga, hindi ito ibig sabihin na-present ko itong father's advice na ito, yung 4 na dapat tandaan ay susundin na rin kasi nakasalalay pa rin talaga sa iyo. Ang final decision is in your hands and your happiness depends on you. Kasi hindi mo naman, ang pakikisamahan mo naman talaga yung magiging partner mo, no? Hindi naman all the time sa parents. Kaya nga, bago magplano na pumasok sa ganitong sitwasyon ay siguraduhin kaya mo na rin buhayin yung sarili mo at magiging pamilya mo, yung lagi ko nga sinasabi. Ito nga, ang article na ito ay may kapulutang aral din naman, no? Patungkol sa yan, bago pumasok sa bago bumuo ng pamilya, dapat ganito na lang. So sana ay may natutunan tayo sa ating subject, sa ating topic na i-present natin ngayong hapon ito. Kaya sa mga nagbabalak dyan, pag-isipan ng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, no? Bago pumasok sa buhay, may asawa. Ito ay hindi madali, napakahirap bago mo marating yung tagumpay. Actually, hindi mo rin masabing tagumpay unless, no, kung kayo ay sabay ng tumanda at magkasama pa rin. Kasi everyday, nandoon yung challenge. Nandoon yung pakikisama, lahat, lalo pat magkaroon ka na ng anak. No? Yung panibagong stage na naman yun. Dagdag. Hanggang sa adjustment lang lagi, no? Understanding lang lagi. Pag medyo, bigayan lang, kumbaga. Yan na mahirap din magsalita ng patapos, pero yun talaga yun. Yun talaga yun. Okay. Sana ay sa susunod natin na sana mabigyan natin ng regular na program ang ating podcast ko na ito. Nang sa ganun ay tayo ay makapag-share naman ng ating opinion. At gusto ko nga kung may nais kayong pag-usapan natin online, then mag-PM lang sa akin. Pwede ko yung, alam mo, yung may kausap ka, balitaktakan na ano opinion mo, ganito, ganun. Para maging, maganda yung takbo, no, ng ating program. Okay? So, shout out sa lahat ng mga nanood dito. Nako, ano mo ito? 5,000. Okay. Maraming salamat po sa panood ng ating podcast na ito. Kahit papaano, sana ay may natutunan tayo at may share din natin sa iba. Again, kung gusto nyo maging guest, no, sa podcast na ito, mag-PM lang po at pag-usapan natin at tayo ay magkakaroon ng balitaktakan. No? By the way, promote ko ngayong yung Project 7, okay? Yung pinost ko nga sa profile ko.
Okay, Project 7, yun yung automated na one-click generator. No? Mag-generate na ng SF2 para sa mga guro ito para mapadali yung ating trabaho. Okay. Nabanggit naman yung guro, yung mga single pa dyan. Ano pang inintay nyo? Lalo pa, umabot ng 30 ka na, ma'am. Baka 35 o 40 ka na, ma'am. Mag-isip-isip ka na. Okay. Naalala ko lang yung advice ng aming prefect, no? Nung ako ay nagtuturo sa De La Salle, no? Sa Iligan City siya ito. Sabi namin perfect. Oh, mga teachers, yung mga single dito, kailan pa kayo mag-asawa kapag malaki ng pondo ninyo, kapag may bahay na ba, may lupa na, may sasakyan niya. Sabi niya, mahirap yun dyan ganyan. Okay. So, napaisip na, mahirap. Ano ba? Alangan naman papasok tayo agad sa ganyan, di ba? Sa buhay may asawa, kung hindi naman tayo prepare, papaisip ko yun. But, sa kabilang banda ay, may katotohanan din, dapat, kung nakita mo na yung dawan mo, huwag nang pabuti ng 5 o 10 taon o 20 years, napabuti mo. Yan. Yan. Okay. So, yun. Balik tayo sa Project 7. PM lang po sa akin, ha. Shoutout Sir Joey Agnas, yung ating developer ng program na yun. Okay. Sana every Saturday, Sunday, okay, magkaroon tayo ng time, no? Spending time with you guys para magkaroon tayo ng regular na program, no? Pag-uusapan natin. Okay? And then, shout out ko na rin sa aking mga kasamahan. Santa Monica National High School, Arangkada, no? Napaka-active, especially sa aming mahal na principal, si Sir Harry Castardo, at sa aming mga master teachers at sa mga kasama. Kaya sinashoutout ko kasi talagang napaka-active po ng aming ngayon, ng aming school. And then bukas nga pala Subarao sa Puerto Princesa City. Halina't tayo ay samahan po kami, no, na mag-celebrate ng Subarao Festival, especially sa competition, no, mga headdress, competition, dance, napakarami. Shout out. By the way, this is Sir UER, okay, nagsasabing maraming salamat sa pagsusubaybay po sa akin, especially sa aking bagong tawag nito, post, no, about GCash nga pala. Naku, my goodness, GCash sa PayMaya. Yung bagong nila, yung hack nila, no? Hacking nila, mga scam ng GCash at saka PayMaya. Okay? Sabi nga ng content ko na yon ay parang legit kasi ginamit na nila yung mismong text message from Globe and PayMaya. Okay? So, huwag po kalimutang panoorin po yun. Mag-comment ang reaction ko siya. Okay? Once again, thank you so much. This is Sir OER. Say bye-bye.